Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami na. Hello, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. Nagbabalik po ang inyong lingkod, Deo Durano TV 2.0. Komentaryon lang po natin itong awayan ngayon ng dalawang senador na si Pampilo Lacson at saka si Marcoleta. Kasi nga po, mayroon po silang privilege speech si Senador Marcoleta regarding po dun sa eskandalo po ng flood control, mga kababayan. Ang nangyari po kasi, madami tao na hindi pinatawag si Pampilo Lacson at magsasubmit na siya ng report, mga kababayan. Kaya nga po, binira po siya ni Marcoleta regarding din po doon sa flood control. Hindi naman po regarding sa personal na atake ni kay Pampilo Lacson. Pero ang sagot po ni Pampilo Lacson, hindi po sa privilege speech ni Marcoleta. Bagkus, ang sinagot po, yung mga personal na atake niya kay Marcoleta, mga kababayan. Yan po ang sagot ng ating kagalang-galang na si Pinky Lacson, mga kababayan. Pikon na pikon po ito kay Marcoleta. Puro kulangot na po ang laman ng utak nito. Kung talagang sinasabi niya rito na pinanood niya di umano ang privilege speech si Marcoleta at gusto niya di umano bumaba, pero hindi siya bumaba. Ang ginawa siguro nila, imbes na abutin sila ng alas 12, naghanda sila ng pangsagot nila kinabukasan kay Marcoleta. Yan po ang inaano siguro niya, di ba po? Ituloy lang po natin kasi pikon na pikon po ang kagalang-galang na Pampilo Lacson kay Senador Marcoleta, mga kababayan. Pakinggan lang po natin si Pampilo Lacson. Dito nakasalalay po kung sino nagsasabi ng totoo. So ayaw po ninyong malaman ng totoo, Ginoong Lacson? Kasi po, Mr. President, ang ipapalabas na naman niya, yung China, may karapatan diyan sa lugar na yan. Kaya ayoko na pumarinig kasi... Ito mga kababayan, binara siya rito ni Marcoleta. Kasi ibig sabihin ni Marcoleta rito, mga kababayan, yung flood control, ayaw ba ninyong malaman ang buong katotohanan? Ang binabanggit niya rito, China na naman. China. Kung talagang matalinong investigador ito si Pampilo Lacson, dapat pinatapos niya muna si Marcoleta sa kanyang salita bago siya sumagot. Pero ang ginawa nito, sumagot agad at nanghula agad siya ng China. Ay hindi naman yun yata ang itatanong ni Marcoleta sa kanya. Tuloy lang po natin si Marcoleta. Puro-puro po ng kulangot sa galit po siguro nito kay Marcoleta, mga kababayan. Kaya siya nagkaganyan. Ilang beses na po natin narinig yan, medyo masakit na sa tenga eh. Alam po Kaya ninyo, sinasabi ko po, tingnan niyo po yung ayaw itsura ni naman Pampilo galing Lacson. sa kanya, Mr. President. si Senador Lacson po ay, ang pagkakaalam ko, isang magaling na investigador. Eh ngayon po pala yung manghuhula na. Wala nga pong nakasulat dun sa transcript. Tungkol nga po dun sa binanggit niya sa plenary na pangalang Adrian Bersamin. Eh paano nga pong mababanggit doon, Pero Mr. mo, President? mga Hindi nga niya kababayan, tinatawag. kaya niya sinabihan Samantalang dapat niyang kaya niya sinabihan si Pampilo Lacson ng manghula. Kasi nga, ang sagot niya, China. Ang tinatanong ni Marcoleta regarding doon sa kay Yusek Bersamin, mga kababayan, sa flood control po ang pinag-uusapan dito. Hindi naman po China, dinadala nila doon sa China, mga kababayan. Yan po ang ibig sabihin nito. Talagang sa galit po niya rito, hindi niya na po tinatapos ang tanong ni Marcoleta at sumasagot na agad ka siya. Doon po malalaman na pikon po talaga ang ating kagalang-galang na Pinky Lacson. Ha? Diba? Ay, tuloy lang natin si Marcoleta, mga kababayan. tawag. Siya mismo ang nag-highlight. Isip-isipin po ninyo, nagawa po ni Senator Lacson na isama sa plenary debates ng ating 2026 budget. Ganun ka-importante ang bahagi na yon, Mr. President. Hindi ba dapat ipinahayag mo yun eh? Malaking bagay yun. Ibinulgar mo pa nga eh. There are 2 public officials I will reveal this morning. Ganun lang. At hindi mo pinatawag. Kung pinatawag mo yun, Yan. malinaw na malinaw. Kasi nga po, malapit na po kay BBM yun, mga kababayan. Yung Yusek Bersamin,
Yun po yung utusan ni Undersecretary ni BBM, mga kababayan. Doon mismo sa Malacanang. Kasi sino ba si Yusek Bersamin? Apo ng ating Executive Secretary na si Bersamin. Di ba po? Yan po ang ano nila, mga kababayan. Sa dami po ng iskandalo, nag-idikit lahat kay BBM, tumitigil po siya. Ang laging ibinabato kay Marcolita, China. Yan ang nakakalungkot. Galit yan, Mr. Pink Lacson? Ha? Galit ka, sir? Huwag kang ganun, sir. Gusto nang malaman ng taong bayan ang katotohanan kung sino ba talaga ang malaking magnanakaw dito sa ating bayan. Yun po yung katotohanan, Mr. Pinky Lacson? Ha? Huwag kang pikon, di ba? Huwag yung puro kulangot ang laman ng utak mo at kapoproteksyon mo sa mga tao mong ano. Kasi alam naman po natin, mga kababayan, na yung lumabas na 18 senador, binanggit din di umano ang nagbigay sila ng 5 maleta kay Tito Soto. Kung ako si Tito Soto, Senate President ako, ipapatawag ko yan. Lilinisin ko ang pangalan ko. Bakit hindi nila ipatawag, mga kababayan? Di ba po? Kung hindi talaga ako tumanggap ng maletang pera, di sana nagpa-imbestiga na ako agad kinabukasan nung nagsalita yung 18 senador, Marines. Di umano. Yun po ang pinakamaganda kong gawin kung ako ang Senador Tito Soto. Paimbestigahan mo yan, patawag mo sa Blue Ribbon Committee yan. Pero ano nangyari? Tumahimik lang sila lahat. Bakit? Ang sagot lang ni Tito Soto, baka hanapin ng asawa ko yung mga maleta na yan. Di ba po? Pero kung talagang gusto nilang linisin ang kanilang mga pangalan tungkol sa mga mali-malitang pera na yan, dapat pinatawag nila yung 18 Marines sa Blue Ribbon Committee. Imbestigahan nila o sisain nila kung paano nila na-deliver lahat ang pera. At ito din si Pampilo Lacson, nag-privilege speech din ito na hindi daw kayang i-deliver ang 800 billion sa loob ng 5 taon. Mr. Pinky Lacson, wag puro kulangot ang laman ng utak mo. Bakit po? Hindi naman po isang bigayan lang yun eh. Taon-taon po kinukuha sa budget yan, mga kababayan. Di ba po? Taon-taon kinukuha sa budget yan. Tapos ikaw gusto mo sa isang deliveran lang sa loob ng 5 taon? Eh siyempre, paghihintay mo na ulit yan ng panibagong taon, habang naghihintay, nagdi-deliver sila ng pera. Di ba po? At ayon mismo sa mga Marines, hindi lang galing sa Bucor ang pera na yan. Baka may galing pa daw di umano sa Bucor. O, baka mas marami pang iba dyan. Baka mayroon pang farm to market road. Baka mayroon pa dyan sa irrigation. Marami pong pinanggalingan ng pera na yan. Hindi lang po ang flood control dyan, mga kababayan. Yun po ang inaano ni Pampilo Lacson. Kasi nga po, ito si Pampilo Lacson, sa dala ng init ng ulo niya, nilulubog niya ang sarili niya rito, mga kababayan. Diba po? Yan ang nakakalungkot, mga kababayan. Yeah. Diba, Mr. Pinky Lacson? Tuloy lang natin si Marcolita, mga kababayan. Nalagay sana sa transcript. Ganun lang naman ang ibig sabihin eh. Sa mga tweet, iniwasan po, Mr. President, para hindi malagay sa transcript. Pagkatapos ikakatwiran po ninyo. Eh kung nasa transcript, di sana, pinatawag ko. Baliktad po ang ginawa ninyo, Mr. President. Katulad din po sa 30, Nara Street sa South Forbes. Ilan po yung binanggit ng mga tao doon? Hindi ko po sinasabing totoo yun. Pero for purposes of the inquiry and investigation, kung talagang ganun, kalawak ang inyong pananaw. Dahil pati nga po yung pagpunta ni Gutesa, pati CCTV po ipinakita ninyo. And dami po sana ang pagkakataon na nakita sana lahat ng mga binanggit ni Saldico na mga ginamit na sasakyan. Makikita doon sa pagitan ng alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Tingnan niyo po yung itsura ni Pampilo Lacson. Tawagin natin yung kung sino man yung related dito, mga kababayan. security agency doon. Di ba po? Pero
Yan po ang itsura ni Pampilo Lacson pag galit, mga kabayan, pag pikon. Pikon po talaga si Pinky Lacson! Iba po, diba? Yan po ang nakakalungkot, mga kababayan. Kasi pilit po nilang pinagtatakpan. Tandaan po ninyo, nung lumabas si Gutesa, ang sinira agad ni Lacson ang affidavit niya, mga kababayan. Diba? Mali daw. Consider na mali yung affidavit, yung notaryo. Ay nag-under oath po siya sa Senate, mga kababayan. Hindi pa ba prove yun? Patunay yun na talagang mayroon talagang Gutesa na nagsasabi ng totoo, na nag-deliver ng pera doon sa 41 at Nara at number 30 at sa malapit sa Malacanang? Bakit hindi niyo pinatawag yung binanggit ni Gutesa ng mga pangalan, mga kababayan? Ikaw pa ang Blue Ribbon Committee doon. Pagkatapos noon na pag-statement ni Gutesa, nag-resign ito, mga kababayan. Si Pinky Lacson, nag-resign ito. Biglang nag-resign. Tapos, yung pala, ang purpose ng pagre-resign, para lang mai-delay ng 1 buwan ang investigasyon. Diba po? Kunwari naman, bumalik na naman siya. Bago siya bumalik sa Blue Ribbon Committee chairmanship, nag-press con pa. Mayroon doon siya mga witness, nalalabas ulit ng mga bagong witness di umano. Ang problema nila, hindi pala yun ang papabor sa kanila ang sasabihin ni Saldico. At naging masama sa laban sa kanila. Kasi nagkalat tuloy ang video ni Saldico, mga kababayan. Yan ang nakakalungkot, mga kababayan. Tuloy lang natin sila Marcoleta at Pampilo. Pero hindi po Lacson. ninyo ginawa eh. Pero sasabihin po natin, you wanted to emphasize one point. Kung nasaan ang ebidensya, ay talagang pupuntahan natin. Kayo po ang inconsistent eh. Pagkatapos ako ang sasabihin ninyong inconsistent. Ang dami po eh. Nakiusap ako na, sabi nga natin, ang dami pong tumuturo sa pangalan ni Martin Romualdez. Inimbita po ninyo, hindi dumating, nakiusap ako, naimbitahan uli, ang sabi po ninyo sa magitan ng inyong interview, kung pupunta siya rito, welcome. Kung hindi siya pupunta, wala tayong magagawa because of inter-parliamentary courtesy. Mr. President, hindi po karaniwang pagnanakaw ang nangyari sa kasaysayan ng ating bansa. Hindi po ba ninyo naiisip, mismong kabang bayan ang tumagilid, pagkatapos magtatago kayo sa... Yan, mga kababayan. Totoo po yan sinasabi ni Marcolita. Trillion po pera ang nawawala sa atin. Ha? Napakalupit nga po ng presidente natin, mga kababayan eh. Ang US willing gumastos sa gera ng bilyon-bilyong piso para sa ipaglaban ng karapatan ng mga ibang tao. Pero sa atin, nawawala ang pera natin dahil sa pagnanakaw. Wala namang gera sa atin, mga kababayan. Yan po ang nakakalungkot na katotohanan. Pilit po kasi nilang isinasalba ang pera sa kanilang mga bulsa. Yan po, mga kababayan. Yan po kagaling ang ating presidente na si BBM. May gera sa Amerika, Iraq, Iran at Australia. Iran, Israel at Australia. Ang Amerika. Bilyon-bilyon ang ginagastos nila sa gera. Pero sa atin walang gera, nawawala ang pera natin. Di ba po? Hanggang dito na lang po muna ako, mga kababayan. Nagbabalik po ang inyong lingkod. Palambing naman po ng share, like, at ikalat po natin ang video na ito, mga kababayan. Palambing naman po ng subscribe, like, and share po ng ating YouTube channel, Deo Durano TV 2.0. God save the Philippines. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban.
takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba.